Sa totoo lang, mahirap malaman kung yung lalaking nakilala mo o yung lalaking nagugustuhan mo ay kapareho mo ng values, interest, at nararamdaman, lalo na kung bago pa lang kayong magkakilala. Kaya naman kahit gustuhin nating makaiwas sa maling tao na posible nating makilala, hindi natin magawa kasi magaling silang magtago ng totoong sarili nila. Kaya naman today, para ma-determine natin kung dapat mo bang ipaglaban yung taong nagugustuhan mo o hindi, gumawa ako ng list ng mga bagay na dapat mong iwasan sa isang lalaki dahil posible mo itong pagsisihan kung hindi mo to mabibigyan ng pansin. Kaya naman guys, kung interesado kang malaman kung ano-ano yung mga bagay na tinutukoy ko, just keep on watching. Hi! I'm Gary Opimo at ang pag-uusapan natin ngayon ay ang 8 bagay, 8 red flags na dapat mong iiwasan sa mga kalalakihan. Kaya kung isa ka sa mga taong nais ng mga ganitong advices, mga tips, huwag kang mahihiyang mag-like at mag-subscribe sa channel ko dahil every week may 2 akong video hanggang 3 na ina-upload para maging updated ang lahat ng nakasubscribe, ang lahat ng miyembro ng channel ko. At ang unang bagay na dapat mong iwasan sa kalalakihan ay kapag wala siyang time sa'yo. Unang-una pa lang, mabigat na, di ba? Kasi dito sa umpisa pa lang, malalaman mo na kung ano yung status mo sa puso niya. Meron siyang oras sa'yo kapag kailangan mo siya, siguradong goods yan sa'yo. Pero kung palagi ka niyang pinaghihintay, palagi kang nag-a-adjust, palagi kang nagsasakripisyo para sa kanya, isang malaking senyalis na yan kapatid na dapat mong iwasan ang lalaking yan. Kung sa umpisa pa lang ng relasyon nyo ay hindi niya na kayang maging consistent sa mga bagay na sinabi niya sa'yo, yung mga simpleng bagay katulad ng pagiging consistent sa pagre-reply niya sa'yo o pagrespeto sa'yo sa pamamagitan ng pagpunta sa tamang oras na dapat magkikita kayo, kung hindi niya kayang gawin yun sa umpisa pa lang ng relasyon nyo, nako kapatid, maging handa ka na. Kasi kung ipagpapatuloy mo yung ganyang uri ng relasyon, kung ipagpapatuloy mo ang pakikisama sa ganyang uri ng tao, baka naman pagsisihan mo yan sa uli. Ayoko namang umabot ka sa ganyang sitwasyon kapatid. Kaya ngayon pa lang, baliin mo na, iwasan mo na hanggat maaari. Okay? Proceed tayo sa ikalawang bagay na dapat mong iwasan sa isang lalaki ay kapag nagsasalita siya ng mga masamang bagay sa mga babae. Narinig mo na ba yung partner mong lalaki na sinisiraan yung kapwa mo babae? O kaya naman yung mga babaeng nakapaligid sa kanya katulad ng mananay niya, kapatid niyang babae, mga pinsan niyang babae o kahit sino pang mga babae na nakapaligid sa kanya. Kapag ganyan ang kinikilos niya kapatid, malaki ang tsansa na sooner or later, ikaw naman ang sisiraan niya ng nakatalikod. Kasi imagine guys kung yung importanteng tao sa buhay niya nagagawa niyang siraan sa'yo, paano pa kaya pag nasa sitwasyon na kayo na nahihirapan na kayo sa relasyon nyo, nag-i-struggle na kayo sa relasyon nyo, nagtagal na kayo sa relasyon nyo at nakampante na kayo sa isa't isa? Tingin mo ba, hindi ka niya sisiraan sa mga ibang tao? Tingin mo ba, hindi niya gagawin sa'yo yung ginagawa niya sa ibang babae? What do you think kapatid? Comment mo yan sa down section below. Sigurado ko kung nagagawa niya yan sa ibang tao, especially sa kapwa mo babae, kaparehas mo ng gender, in the long run, posible niyang magawa rin yan sa'yo. Lalo na kung relax na siya at komportable na siya na alam niya na hindi mo siya magagawang iwan. Kaya ngayon pa lang kapatid, kung nakitaan mo siya ng ganitong potensyal, nakitaan mo siya ng ganitong traits, mag-isip-isip ka na. Kung gusto nyong patagalin pa yung relasyon nyo, pag-usapan nyo na yan ng mas maaga para maayos na agad yung problema. Okay? Sit tayo sa ikatlong bagay na dapat mong iwasan sa isang lalaki ay kapag mabait siya sa'yo pero sa iba, hindi. Napansin mo ba na yung partner mong lalaki rude sa mga tao sa paligid niya? Halimbawa na lang sa mga taong nagsisilbi sa kanya, mga waiter, mga waitress, mga tauhan nyo sa bahay, mga tauhan nyo sa business kung may business kayo. Nakitaan mo na ba siya ng traits na minamaliit niya yung ibang tao dahil alam niya na meron siyang kakayanan kontra sa mga tao kinakausap niya? Ganyan ang pinapakita niya sa'yo na pagdating sa'yo sobrang galante niya, sobrang bait niya, pero sa ibang tao kitang-kita at ramdam na ramdam mo kung paano niya pakitunguan ng masama yung ibang tao. Kapag ganyan ang nakikita mo sa kanya kapatid, mag-iingat ka. Kasi ang isang taong magaling magtago ng totoo niyang sarili, ng totoo niyang nararamdaman, paminsan-minsan nadudulas yan
paminsan-minsan hindi niya napapansin na nagagawa niya yung mga bagay na nakasanayan niyang gawin. Kasi kung rude talaga siya at magaspang talaga ang ugali niya, maipapakita at may papakita niya yan sa pakikitungo niya sa ibang tao. Kasi hindi madaling maitago o mailihim yan dahil natural na sa kanya ang pagiging rude, pagkakaroon ng magaspang na ugali at maling pakikitungo sa iba. Kaya naman kapatid, kung ayaw mo ng lalaking itatrato kang basura pagka tumagal na kayo sa relasyon nyo, kapag nakitaan mo siya ng ganitong uri ng traits, kapag nakitaan mo siya ng potensyal na ganito, it's up to you na kung gusto mong magstay pa sa tabi niya at kausapin siya kung kaya pa niyang baguhin yung ugali niya na yun o hindi. Ikaw na ang bahala dyan kapatid. Okay? Proceed tayo sa ika-apat. Ika-apat na bagay na dapat mong iwasan sa mga kalalakihan ay kapag hindi siya tumatanggap ng pagkakamali niya. Lagi bang ikaw yung nasisisi o ikaw yung palaging may mali kahit alam nyong dalawa na wala kang nagawang pagkakamali? Kung ganyan ang nagagawa mo sa sarili mo at para sa lalaking mahal mo dahil hindi niya kayang tumanggap ng pagkakamali niya, mag-isip-isip ka na kapatid. Kasi kung ngayon pa lang kapatid na nagsisimula pa lang ang relasyon nyo o hindi pa kayo matagal, nakikitaan mo na siya na hindi niya kayang mag-take ng accountability sa action na nagagawa niya. Paano pa kaya sa future nyo, di ba? Tingin mo ba bigla-bigla niya mababago yun? Tingin mo ba kaya niya pang baguhin yun kung nakasanayan niya na yun? If yes, then stay. Pero kung tingin mo hindi niya na kayang baguhin yun, why stay, di ba? Be wise kapatid. Marami pang tao ang pwede kang itrato ng tama. You only live once. Kaya why waste your time sa taong hindi ka naman kayang itrato ng tama, di ba? Think about it, kapatid. Okay? Proceed tayo sa ikalima. Ikalimang red flag sa mga kalalakihan ay kapag masyado siyang focus sa sarili niya. Masyado na ba siyang mapagmataas? Mayabang? Yung tipong bida-bida at nagmamarunong sa napakaraming bagay. Kasi nga, lagi niyang gusto ng atensyon ng iba. Ganyan ang pinapakita sa'yo ng taong nagugustuhan mo. Nako kapatid, mag-isip ka na kung anong posibleng future ang naghihintay sa inyong dalawa. Kung ngayon pa lang na nagsisimula kayo, he's too full of himself, di ba? Paano ka bababasok sa buhay niya? Kung masyado siyang focus sa sarili niya, paano ka pa niya mapapansin, di ba? Hindi naman kasi talaga masamang maging confident. Pero kung overconfident ka na, posibleng nakakasama na yan sa'yo. Dahil sabi nga ng mga nakakatanda, lahat ng sobra ay nakakasama. Kaya be wise kapatid sa pagpili ng taong makakasama sa buhay. Okay, proceed tayo sa ika-anim. Ika-anim na bagay na dapat mong iwasan sa mga kalalakihan ay yung gusto niyang madaliin ng lahat. Sa panahon ngayon na halos lahat gusto ng instant food, instant goal achievement, at instant relationship na rin. Napakaraming tao ang ayaw nang dumaan sa proseso. Kasi nga, ayaw na nating patagalin ng lahat, di ba? Actually, hindi naman masama yun. Pero ang masama, kung hahayaan mo yung sarili mo na pumayag sa isang sitwasyon na pagsisisihan mo sa bandang huli dahil hindi mo pinag-isipan ng gusto. Kasi kapag gusto ng isang lalaki ay mabilisan ng lahat ng proseso. Kapag ganyan kasi ang ginagawa ng isang lalaki, posibleng may tinatago yan. Posibleng may bagay siya na ayaw niyang malaman mo. At para maiwasan na iwan mo siya, gagawin niya, itatali ka niya sa kanya. O kaya naman may mga bagay siya na gustong takasan, kaya bigla ka niyang inayang magpakasal. Kahit ano pa man yung dahilan niya sa dalawang sinabi ko na yan, ikaw ang magsasuffer niyan sa huli kapatid. Kaya naman, bago tayo magdesisyon sa isang bagay, kahit gaano mo pa siya kamahal, kahit nagpupumutok na yung damdamin mo nung ayain ka niya magpakasal, isipin mo mabuti kung ano yung magiging future nyong dalawa. Tingin mo, magiging better husband nga naman talaga siya sa'yo? Bakit hindi, di ba? Pero kung tingin mo namang hindi mo pa siya gaano kilala o hindi pa kayo handa sa ganyang sitwasyon, bakit ka papayag sa isang sitwasyon na posible niyong pagsisihan sa uli? Kaya naman kapatid, kung may nakilala kang lalaki na gusto niyang madaliin ang lahat, nasa sa'yo pa rin yung karapatan kung papayag ka ba kagad sa pagmamadali niya o hindi. Okay, proceed tayo sa ikapito. Ikapitong bagay na dapat mong iwasan kapag merong ganito ang isang lalaki ay yung meron siyang mga pasaway na kaibigan. Sabi nga ng isang sikat na motivational speaker, show me your friends and I will show you your future. Kasi sigurado na kung sino yung mga taong nakapaligid sa'yo, ikaw yung produkto nila. Kasi kung hindi sila magandang example para sa iba,
for sure, sooner or later, pati ikaw hindi ka na rin magiging good example para sa iba. Kung mabuting tao sila from the very beginning nang nakilala mo sila, for sure, sooner or later, pati ikaw magiging mabuting tao dahil ma-adapt mo kung ano yung ugali ng mga taong nakapaligid sa'yo, mga taong napapakisamahan mo araw-araw. Kaya naman, kung yung mga taong nakapaligid sa lalaking mahal mo puro pasaway, ano sa tingin mo ang magiging resulta? Kaya naman, mas mainam na kapag may bago kang taong nakilala, kilalanin mo rin yung circle of friends niya dahil doon mo makikilala yung totoong ugali nila. Okay? Proceed tayo sa ikawalong bagay na kapag ginawa sa'yo ng lalaki, dapat mo na siyang iwasan ay kapag hindi ka niya ini-introduce sa mga kilala niya ng maayos. Napakilala ka na ba niya sa mga kaibigan niya? How about sa mga magulang niya? Kaya naman, para mas gawin nating simple since magka-LDR kayo, napakilala ka niya na ba sa mga friends niya? Dahil kung ayaw kanyang pakilala sa mga taong nakapaligid sa kanya, for sure, ayaw niyang masira yung image niya sa iba. Ayaw niya magkaroon ng label yung status niya sa mata ng ibang tao dahil it's either may tinatago siyang lihim o hindi talaga siya interesado sa'yo. Kaya naman, sobrang katakataka na yun, kapatid. Pero it's up to you pa rin kung gusto mo magstay sa taong ganyan o hindi na. Ang gusto ko lang kasi, kapatid, ay paalalahanan kayo. Ayokong umabot kayo sa sitwasyon na posible niyong pagsisihan sa huli. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Quick shoutout muna pala tayo. Shoutout kay Miss Aleida Kiso. At sa lahat ng OFW viewers natin, sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagian nyo panonood. Kung nagustuhan nyo yung video na ginawa natin ngayon, mag-iwan po tayo ng like. Malaking tulong po to sa channel ko. At pakishare nyo na rin po sa mga lovers nyo na nangangailangan ng ganitong tips, ideas, and advices para nakatulong na po kayo sa kanila. Nakatulong din po ako sa kanila. At ikaw, kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na rin notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. So ayun lang, maraming salamat sa panonood. I will see you on my next vlog. Ingat ka dyan palagi. God bless. Peace. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden.